Kamusta mga kaibigan? Maligayang panunood sa inyo. Sa programa po ito ay ating pag-aaralan ang nakakamanghang mundo ng propesya. Ating pag-aaralan ang aklat kagaya na lamang ng Daniel at Apokalipsis. Sa programa din pong ito ay ating sasagutin ang napakaraming katanungan ng tao sa kanyang buhay kagaya na lamang ng meron bang Diyos? Mapagkakatiwalaan ba ang Biblia? Paano tayo magkakaroon ng personal na kapayapaan sa ating buhay? Lahat ng yan at marami pang iba dito lang sa Mysteries of Prophecy. Ako si Kevin Pingol Ako naman po si Jessa Lupingol. at kami ang inyong mga tagapagsalita sa programang ito. Sa darating na mga episode ng ating programa, sa pangong episode, pag-uusapan natin, Dinosaurs Prove the Bible True. Patutunayan na may dinosaur, ng mga dinosaur na merong Biblia. Talaga? Paano mangyayari yon? Mga kaibigan, huwag niyong kakaligtaan ang episode na iyan. Ang ikalawang paksa naman po natin ay Revelations, Mother of All Battles. Saan ba nanggaling ang lahat ng kasamaan sa ating mundo? Pag-aaralan natin yan. At ang pang-apat natin na episode, The Omega Mystery, Revelation Secret to Personal Power. Gusto mo ba ng personal na kapangyarihan? Yan po mga kaibigan ang ating tatalakayin sa darating natin na episode. Kaya nga, mga kaibigan, nais po naming ipangako dito sa seminar na ito. Sa ating pong pag-aaral, hindi po relihiyon ang ating pag-uusapan. Kasi nga po, pagdating natin sa langit, hindi naman tayo kausapin ng mga anghel at sabihin nila, ano bang iyong relihiyon? At kapag sinabi mo, ganito ang aking relihiyon, ay doon ka sa barangay ng relihiyon na iyan. Hindi naman po ganoon, hindi po ba? Sa katunayan nga ay, Ang Biblia lamang po ang ating magiging basihan sa pag-aaral natin dito. kaibigan, inanyahan po namin kayo na mag-take note po tayo sa ating pagtatalakay. Kasi nga po, marami po kaming talata na ibabahagi sa inyo at dapat ito po ay inyong pag-aaralan din sa inyong kanya-kanyang mga tahanan. Ang ating paksa para sa episode na ito, Mysteries of Bible Prophecy. Misteryo. Tayo po ay namamangha sa iba't ibang misteryo na ating nakikita. Ang ating mundo ay punong-puno ng mga misteryo. Sa katunayan, marami po tayong mga misteryosong lugar. Katulad na lang po ng Andes Mountains. Hindi po maintindihan ng mga siyentipiko kung paano yan naitayo ng mga sinaunang tao. Hindi lang yan. Meron din po tayong Stonehenge na makikita natin doon sa England. Paano nila nailagay ang malalaking bato na yan sa tuktok ng mga malalaking mga bato? Yan po ay isang napakalaking misteryo. At nandyan din ang misteryosong isla ng Easter Island. Sino ang gumawa ng mga bato na yan na may hugis na mukha ng tao? Paano nila yan ginawa? At bakit nila yan ginawa? Yan ay isang napakalaking misteryo. At dito sa Pilipinas, hindi din tayo nagpapahuli. Dahil nga, meron din tayong sarili nating misteryo. At marahil pamilyar po tayong lahat sa misteryo ng kayamanan ni Yamashita. Meron mga tao na nagsasabi, nakita na daw ang kayamanan. Sabi naman ng iba, nasa Mindanao daw. Sabi ng iba, nasa Luzon. Well, kung talagang nakita ba yan o meron ba talagang kayamanan, yan ay isang misteryo. Napakarami pong mga lugar ang makikita natin sa mundo na punong-puno ng hiwaga. Pero ang Biblia po ay punong-puno din ng hiwaga. Diyan po sa Biblia, marami po tayong mga bagay na hindi naiintindihan. Ang Biblia po ay ang best-selling na aklat, pero ito po ay maraming tao ang hindi nakakaintindi dito. Ito po ang aklat na mahal ng mga tao, pero kinatatakutan din po ng maraming iba pang mga tao. Sa Biblia po ay napakapunong-puno ito ng hiwaga. Nandyan po ang misteryo ng mga taong nakasakay sa mga iba't ibang kulay na mga kabayo. Yes. Nandyan din po ang Biblia ay napakaraming simbolo at mga talinghagat. Lalo na po ang aklat na Apokalipsis ay punong-puno rin ng hiwaga. Sa Apokalipsis lang po ay makikita natin ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na may 7 ulo at 10 ang sungay. Napaka-punong-puno po ito ng hiwaga. Nandyan din ang babae. Makikita natin na ang babaeng ito ay nagdadalang tao
at siya po ay nakapatong sa buwan at ang babaeng ito ay merong dragon na gustong wasakin ang kanyang anak. Maliban po dyan, meron din pong mga hiwaga ng mga anghel na lumilipad po dito sa Pilipinas. Ano po kaya ang tatlong anghel na yan? At syempre, nandyan din po ang hiwaga na makikita natin patungkol sa 666. Ano ba ang 666? Babasahin po natin yan mula sa Biblia. Makikita po natin sa Biblia ang numero na 666. Makikita po natin yan sa Apokalipsis. Ating babasahin ang salita ng Diyos, Kapitulo 13, versikulo 1 at pupunta tayo sa versikulo 18. Sabi po ng salita ng Diyos, at ang sabi ng Apokalipsis, Kapitulo 13, versikulo 1, at siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat, at nakita ko ang isang hayop na umahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo, at sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema, at sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. Versikulo 18, dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Yan po mga kaibigan. Nabasa natin galing sa salita ng Diyos, nandyan pala ang 666. Pero alam niyo po ba, maraming mga tao ang nagsasabi na sarado daw ang aklat ng Apokalipsis. Dahil nga napakaraming mga hiwaga na nakapaloob dito, kaya sabi ng iba, hindi natin maiintindihan yan. Pero tanong, sarado ba talaga ang Apokalipsis? Tingnan natin kung ano sinasabi ng Apokalipsis sa kanyang sarili. Apokalipsis Kapitulo 1, versikulo 1. Ang Apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali at Kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng Kanyang anghel sa Kanyang alipin na si Juan. Sabi ng Apokalipsis 1, versikulo 1, ito ay isang ano po? Isang Apokalipsis. Apokalipsis, ibig sabihin ito po ay bukas na pinto. At ito po ay Apokalipsis ni Jesucristo. Ibig sabihin, kapag ating babasahin ang aklat na Apokalipsis, ay mas makikilala pa natin si Jesucristo. Dahil sa Apokalipsis, si Jesucristo ay hinayag. At hindi lang yan. Ang Antikristo ay nilantad. Kaya nga, ayaw na ayaw ni Satanas na pag-aralan natin ang aklat na ito. Pero mga kaibigan, tandaan po natin, dapat nating basahin ang Apokalipsis. Bakit? Dahil meron pong promise ang salita ng Diyos. Sabi sa Revelations 1 verse 3, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Mapalad sino? Ang bumabasa. Mapalad ang nakikinig, at lalong-lalo na po mga kaibigan kapag ito ay ating tinutupad. Kung gusto nating maging mapalad, mabless tayo ng Panginoon, basahin po natin ang aklat na Apokalipsis. Ang Apokalipsis ay naglalaman ng 404 na bersikulo, kung saan 276 ay makikita din naman natin sa iba pang bahagi ng Biblia. At kapag sinasabi natin na hindi natin pwedeng maintindihan ang Apokalipsis, parang na rin sinasabi natin na hindi natin maintindihan ang buong Biblia kasi nga ang Apokalipsis ay binubuo po ng iba't ibang mga talata galing sa iba pang bahagi ng Biblia. Kaya para mas maintindihan natin ang Apokalipsis, dapat ay basahin din natin ang iba pang bahagi ng Biblia. Sa katunayan, may kakambal na libro ang Apokalipsis. Anong aklat iyon? Ang kakambal po na aklat na Apokalipsis ay ang aklat ng Daniel. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo po'y magtatanong ng katanungang ito. Paano ba natin maipapaliwanag o maiintindihan ang mga simbolo at panghuhula sa Biblia? Paano po ba? Well, meron po tayong 2 prinsipyo sa pag-intindi ng hula. Unang-una po, ang Biblia ang magpapaliwanag sa kanyang sarili. Saan po natin yan mababasa? 2 Peter chapter 1 verse 20. Babasahin natin. Babasahin ko po. Kung dala niyo po ang inyong mga Biblia, meron kayong Biblia sa inyong tabi, buksan niyo rin po kasama namin. Pangalawang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 20. Sabi ng salita ng Diyos,
na maalaman muna ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Ibig sabihin, hindi pwedeng ako ang mag-interpret sa hula ng Biblia. Hindi din po pwedeng kayo. Ang Biblia po ang magpapaliwanag sa kanyang sarili. Ikalawa pong prinsipyo, ikumpara ang kasulatan sa kasulatan. Saan po yan mababasa? Isaiah chapter 28 verse 9 and 10. Babasahin po natin. Ayan po, Isaiah, Kapitulo 28, versikulo 9 at 10. Kanino siya magtuturo ng kaalaman? At kanino niya patatalastas ang balita? Silang nangalayo sa gatas at nanghiwalay sa suso. Sapagkat utos at utos, utos at utos, bilin at bilin, bilin at bilin, dito'y kaunti, dooy kaunti. Kaya nga sa pagbabasa ng propesiya sa Biblia, ikumpara natin ang iba't iba pang bahagi ng kasulatan para maintindihan natin ang sinasabi ng kabuuan. Sa pagpapatuloy na ating pag-aaral po, atin pong ia-apply ang dalawang prinsipyong ito sa ating pag-aaral. Ngayon po tayo dadako sa kambal na aklat na Apokalipsis upang atin pong maintindihan at atin pong ikumpara ang mga pag-aaral natin at mga simbolong titingnan po natin dito sa aklat na Apokalipsis. Tayo po dadako sa aklat ng Daniel at dito po tayo pupunta sa aklat ng Daniel chapter 2. At ito pong chapter na ito ay patungkol po sa isang hari na nagkaroon po ng panaginip. At ang lugar pong ito, ang kaharian po ito ay patungkol sa kaharian ng Babylonia. At ang Babylonia po actually ay nabanggit 6 times sa Apokalipsis. Napaka-interesante po ito na number sapagkat sa Babylon po ay makikita natin ang susi sa pag-aaral natin patungkol sa Antikristo din po, sa darating po na ating mga paksa. Dito po ay titingnan natin isang panaginip ng hari. Ang hari po ito ay nagngangalan na Nebuchadnezzar. Si Haring Nebuchadnezzar po ay siya ay nagkaroon ng panaginip habang siya ay nag-iisip kung ano kaya ang mangyayari sa hinaharap sa kanyang, lalo na sa kanyang kaharian. At sa kanyang pag-iisip po ay siya ay nakatulog at nagkaroon siya ng panaginip. Ngunit sa kanyang pagbangon, ang kanyang panaginip ay hindi niya maalala. Ito po ay kanyang nakalimutan. Tutungayan po natin ating susubaybayan kung anong nangyari sa kanyang panaginip. Daniel chapter 2 verse 26 and 28, babasahin po natin. Sabi ng salita ng Diyos, Daniel Kapitulo 2, versikulo 26 at 28. Ang hari ay sumagot at nagsabi kay Daniel na ang pangalan ay Beltsasar. Maipapaaninaw mo baga sa akin ang panaginip ng aking nakita at ang kahulugan niyaon? Si Daniel ay sumagot sa harap ng hari at nagsabi, ang lihim na itinatanong ng hari ay hindi maipaaninaw sa hari ng kahit ng mga pantas na tao, ng mga engkantador, ng mga mahikuman o ng mga manghuhula man. Ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga lihim at siyang nagpapaaninaw sa haring Nabucodonosor kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ang iyong panaginip at ang pangitain ng iyong ulo sa iyong higaan ay ang mga ito. Sabi ni Daniel, may isang Diyos sa langit. Alam niyo po, maraming mga tao hindi sila naniniwala dyan. Pero ating matutunghayan sa ating pagtatalakay na totoo, meron ngang Diyos sa langit. At ito ay mapapatunayan ng mga hula sa Biblia. Dahil kung anuman ang hinulaan ng Diyos, ating makikita na ito ay natupad sa ating kasaysayan. Atin pong tutunghayan ang panaginip ng Haring Nabucodonosor. Babasa po tayo, Daniel 2 verses 31 to 35. Meron po kaming video presentation na ipapakita sa inyo. Ikaw, o hari, nakakita at narito ang isang malaking larawan. Ang larawang ito na makapangyarihan at ang kanyang kakinangan ay mainam ay tumayo sa harap mo at ang niya ay kakilakilabot. Tungkol sa larawang ito, ang kanyang ulo ay dalisay na ginto. Ang kanyang dibdib at ang kanyang mga bisig ay pilak
at kanyang tiyan at kanyang mga hita ay tanso. Ang kanyang mga binti ay bakal, ang kanyang mga paa isang bahaging bakal, isang bahaging putik na luto. Iyong tinignan hanggang na may natibag na isang baton, ay hindi mga kamay, na tumama sa larawan sa kanyang mga paang bakal at putik na luto at mga yaoy binasag. Nang magkayoy, ang bakal, ang putik na luto, ang tanso, ang pilak at ang ginto ay nagkaputol-putol at nagkakasama na naging parang dayami sa mga giakan sa tagaraw at tinangay ng hangin na walang dakong kasumpungan sa mga yaon. At ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Daniel 2:31-35. Nang ito ay binanggit ni Daniel, pagkatapos niyang sabihin sa hari ang kanyang panaginip, sabi niya, ito ang panaginip, walang pagdadalawang isip. Kasi nga, sigurado si Daniel, galing sa Diyos ang panaginip na iyon. At ang Diyos din ang magpapaliwanag. Ngayon, kung kayo po ay nagkaroon ng panaginip na ganyan, at ngayon nalaman mo na ang interpretasyon, ano ba ang susunod mo na tanong? Marahil, mapapaisip ka, ano ang kahulugan nito? Anong kahulugan ng imahe na metal at ang bato na tumama sa paanan ng imahe? Ang sagot ay makikita din natin sa Biblia. Ang Biblia ang magpapaliwanag sa kanyang sarili. Daniel 2 verse 38, ikaw ang ulo na ginto. Ayon kay Daniel, ang ulo na ginto, ang kausap niya sa panahon na yon ay si Nabucodonosor. Of course, si Nabucodonosor ay hari ng Babylonia. Kaya nga, ang ulo na ginto ay walang iba kundi ang kaharian ng Babylonia na namayagpag from 605 hanggang 539 BC. Mapapansin po natin mga kaibigan na ang Babylonia ay talaga nga naman, yan po ang ginintoang kaharian o kapanahunan sa ating kasaysayan. Ang Babylonia po ay punong-puno ng ginto. Sa katunayan, halimbawa lamang po itong templo ni Marduk. Itong templo na ito ay may haba na 300 feet o mas familiar tayo sa metro, 91 meters ang kanyang taas, should I say. Ang labas naman ng templo na ito ay natatakpan ng asul na tile. At ang looban naman ay tinapala ng ginto. Ayan, punong-puno ng ginto. Lalong-lalo na pag-usapan natin yung ginto sa loob. Meron pong 18 toneladang ginto sa buong templo na yan ni Marduk. At alam nyo ba, sa trono pa lang sa loob ng templo ay merong 8.5 toneladang ginto. Siguro mas familiar tayo sa kilograms, yan po ay 7,727 kilogram. Sa ginto pa lang, isipin nyo na lang po. At hindi lang yan, makikita din natin sa Babylonia ang Hanging Gardens, isa sa 7 wonders noong nakaraang mga kapanahunan. Dahil nga po, sa gitna ng Babylonia, dyan ay dumadaan ang ilog na Euphrates. At kaya meron silang hardin sa kalagitnaan ng kanilang syudad. At alam nyo ba, napaka-productive ng hardin na yan. At kaya niyang mag-supply ng up to 20 years na pagkain sa mga tao nasa loob ng syudad kahit hindi pa sila lalabas. Ang Babylonia po ay talagang napakatibay, napakayaman. Halimbawa na lang yung kanyang pader. Ang lapad ng pader ng Babylonia, alam niyo po, ay 30 meters. At dahil sa lapad na yan, ang ginagawa nga nila noon, nagpapaligsahan sila ng mga karwahe doon sa kanilang tuktok ng kanilang pader. Ibig sabihin parang may expressway sa tuktok ng kanilang pader. Aba, talagang kakaiba yan. At meron din po itong taas na 30 hanggang 100 meters. Talaga nga namang nakakamangha ang imperyo ng Babylonia. Kaya nga, naisip ni Haring Nabucodonosor, sabi niya, kanyang natuklasan ito ng mga arkeologo, pinaukit ito ni Haring Nabucodonosor, ang artifact na iyan, at sabi niya, magpatuloy nawa, magpakailanman. Pero, nagpatuloy ba, magpakailanman, ang Babylonia? Hindi ba natapos ang kanyang paghahari? Yes, ang Babylonia po ay naghari from 605 to 539 BC. Yan po ay kinakatawan ng ulo ng ginto sa imaheng ito. At pagkatapos po ay mababasa natin sa Daniel chapter 2 verse 39, sabi po diyan,
at pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian na mababa sa inyo. Pagkatapos po ng kaharian ng Babylonia, syempre, bumagsak po ang kaharian ng Babylonia at meron pong pangalawang kaharian na naghari sa ating mundo. Sino po sa inyong nakakaalam? Well, yan po ay ang kaharian ng Medo-Persia. Yan po ang kaharian ng Medo-Persia. Paano nga po ba napabagsak ng Medo-Persia ang napakatibay na kaharian ng Babylonia? Well, actually po, pinahayag na ng hula ng Biblia kung paano masasakop ng Medo-Persia ang Babylonia 150 taon bago pa man ito nangyari. At ito po ay makikita natin, mababasa natin sa Isaiah chapter 45 verse 1. Babasahin ko po, sabi dito, ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahira ng langis. Kay Siro, na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang magpasuko ng mabansa sa harap niya. At aking kakalagan ang mabalakang na mahari upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya, at ang mga pintuang bayan ay hindi masasarahan. Noong October 13, 539 BC, bumagsak po ang kaharian ng Babylonia. Paano po ba? Well, that night, nagkaroon po sila ng napakalaking kasiyahan. Nag-inuman po ang lahat ng mga soldiers ng kaharian ng Babylonia. At dahil po dyan, sila'y nalasing at iniliko po ng mga soldiers ng Medo-Persia ang daanan ng tubig doon po sa river na Euphrates. At kung kaya po sila'y nakapasok sa pintuang bayan ng kaharian ng Babylonia. At natalo po nila, napabagsak nila ang kaharian ng Babylonia. At ang katagumpayan pong yan ay nai-record nga po sa tinatawag na Cyrus Cylinder. At yan pong Silas Cylinder na yan po ay pagpapatunay na totoo at makapagtitiwalaan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang Medo-Persia ay naghari o namayagpag from 539 hanggang 331 BC. At siya po ay sinimboluhan ng dibdib at bisig na pilak. Pero alam po natin na mayroong pangkasunod. Ano kaya yon? Sabi sa Daniel 2 verse 39, at ang ibang ikatlong kaharian na tanso na magpupuno sa buong lupa. At yan po ay walang iba kundi ang kaharian ng Greece. Alam po natin na ang Greece ay pinamunuan ng isang napakagaling na general. Yan po ay walang iba kundi si Alexander the Great. Naging napakamatagumpay na Alexander. Sa katunayan, sabi nga ng isang historian na si Arrian, ako ay kumbinsido na walang bansa, syudad o mamamayan na hindi naabot ng kanyang pangalan. Sa tingin ko ay may banal na kamay na pumapatnubay sa kanyang kapanganakan at mga gawain. Kaibigan, ang tanong, pinapatnubayan ka rin ba? Pinapatnubayan ba tayo ng banal na kamay na iyon? Pinapatnubayan ba niyan ang ating buhay? Sabi po ng salita ng Diyos, Isaiah 58 verse 11, at papatnubayan ka ng Panginoon na palagi. Gusto ko pong patnubayan ako ng Panginoon. Alam ko na gusto niyo rin po. Mga kaibigan, marami po tayong natutunan so far sa ating pag-aaral. At natutunan natin na meron palang propesiya ang Biblia. At alam po natin mga kaibigan, so far, natupad yung panaginip ni Haring Nabucodonosor. Napanaginipan niya yung imahe na metal. At una, hindi niya alam kung ano ibig sabihin nito, pero mabuti na lang ito ay pinaliwanag sa kanya ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang propeta na si Daniel. At alam po natin mga kaibigan, na natupad nga po yun. Dahil ayon po sa propesiya, yung ulo na ginto, hindi po siya nagpatuloy magpakailanman salungat po sa inaakala ni Haring Nabucodonosor. At ito po ay natapos ang kanyang pamamayagpag. At pagkatapos siya ay sinakop ng Medo-Persia. Pagkatapos naman, nandito tayo ngayon sa Greece. Ito ngayon ang ating tinatalakay. Mga kaibigan, huwag po kayong aalis, magbabalik ang Mysteries of Prophecy.
Welcome muli sa Mysteries of Prophecy. Kanina, Chesalu, ay pinag-usapan natin yung patungkol sa Greece. Ang Greece ay ang pangatlong kaharian. Sinakop ng Medo-Persia ang Babylonia. Yes. Babylonia yung unang kaharian. Pangalawa ay yung Medo-Persia. At sinakop naman ng Greece ang Medo-Persia. At ang Greece nga ay pinamunuan ni Alexander the Great. Kilala po natin sa Alexander the Great. Ang Greece, kaya nga sinabi sa Biblia na siya ay sinisimboluhan ng gitnang bahagi na tanso dahil ang Greece ay gumagamit ng tanso sa kanilang mga pananggalang, sa kanilang mga armas, mga espada nila ay yan ay gawa sa tanso. Kaya nga angkop na angkop ang sinasabi ng Biblia patungkol sa Greece. Ang Greece po ang kahariang tanso. Yan ang pangatlong kaharian. Walang iba kundi ang imperyo ng Greece. Kaibigan, ngayon naman po ay babasahin niyo po ang talata na yan. Ayon po yan sa Daniel 8 verse 21. Yan po makikita natin na ang Greece po, mga kaibigan, tinupad niya lang po ang hula ng salita ng Diyos. Ngayon naman ay tutunghayan natin ang pinakamahaba na bahagi ng metal na imahe. Babasa po tayo sa Daniel chapter 2 verse 40. Sabi po dito ng salita ng Diyos. At ang ikaapat na kaharian ay magiging parang bakal. Matibay na parang bakal. Palibhasay, ang bakal ay nakadudurog at nakapagpapasuko ng lahat na bagay. At kung paanong dinidikdik ng bakal ang lahat ng ito, siya ay makapagpuputol-putol at madidikdik. Ano kaya ang sumakop sa imperyo ng Greece? Yan po ay walang iba kundi ang imperyo ng Rome o Roma sa Tagalog. Ang binti ang pinakamahabang bahagi ng katawan. At ang Roma din ang pinakamatagal ang pamamayagpag. Siya ay namayagpag simula sa 168 BC hanggang sa 476 AD. Mga kaibigan, napakahaba po na panahon na yan. Atin din pong maalala, nang si Jesucristo ay pumunta dito sa mundo, dito sa lupa, siya ay naging sanggol noong kapanahunan ng Roma. At nung siya ay lumaki, siya ay nagministeryo noong kapanahunan ng paghahari ng Imperyo Romano. At atin ngang maaalala na siya ay kinundina ng isang gobernador na Romano. Siya ay ipinako, bakal na pako ng mga sundalo na Romano. Si Jesucristo po, siya po ang sentro ng kasaysayan. Hindi lang sentro ng kasaysayan, si Jesucristo din ang tema ng propesya. Kaya nga, kapag tayo ay patuloy na nag-aaral ng mga hula ng Biblia, ay mas makikilala pa natin ng malalim si Jesucristo. Ngayon po, tingnan natin kung ano nangyari dito sa kaharian ng Roma. Babasahin ko, Daniel chapter 2 verse 41. Sabi diyan, at yamang iyong nakita na ang mga paa at mga daliri, ang isang bahagi ay putik na luto ng magpapalayok, at ang isang bahagi ay bakal, ay magiging kariang hati. Ngunit magkakaroon yaon ng kalakasan ng bakal. Yamang iyong nakita na ang bakal ay nahahalo sa putik na luto. Dito natin makikita na ang kariang yan ay nagre-representa po actually sa karian na bakal ay ang kaharian ng Roma, kagaya na lamang po ng binanggit namin kanina, pero actually po ang kaharian na bakal niya ng Roma ay bumagsak din. At ang kasunod niyaan... Pero hindi siya sinakop, no? Ano nangyari sa kanya? Hindi siya sinakop, kundi siya po ay bumagsak. Siya po ay nahati. Ayon sa talata natin binasa, ang Roma ay nahati-hati. At ito ay talagang insakto dahil kung ating isipin, mailang daliri ba tayo sa ating mga paa? Ilan bang daliri ninyo sa inyong mga paa? Hindi ba 10? Alam ko po, ang iba ay merong 11, pero karamihan po sa atin ay 10. At tamang-tama po yan, tumpak na tumpak, dahil ang Roma ay nahati sa 10 kaharian. Yes, at ang kaharian po yan ay ang mga ito, ang Alamani po ay ang
Bago niya pong pangalan sa kapanahonan natin ngayon ay Germans. Ang Burgundian po dati ay ngayon Swiss. Ang Franks naman po ay ang French, ang Lombards naman ay ang Italians, ang Saxons ay ang English, ang Suevi naman ay ang Portuguese, ang Visigoths ay ang Spanish, at meron pa po actually tatlo para makumpleto po ang 10 ito, yan po ay ang Heruli, Vandals at Ostrogoths. Pero sa kasamaang palad, Brother Kevin, wala na ngayon ang mga kariang ito. At alam niyo po ba na meron pong kinalaman dyan ang Antikristo, kung kaya nga po'y wala na ang 3 karian na yan. Ngayon po sa ating pagpapatuloy, mababasa natin Daniel chapter 2 verse 43. Sabi diyan, at yamang iyong nakita na ang bakal ay nahaluan ng putik na luto, sila'y magkakahalo ng lahi ng mga tao. Ano bang nangyari, Brother Kevin? Sabi ng Biblia, magkakahalo ng lahi ng mga tao. Sabi ng salita ng Diyos, itong paa na ito, siya ay bahaging putik na luto at bahaging bakal. At sabi ng Biblia, hindi siya magkakahalo-halo, hindi siya magkakaisa pa. Pero sinubukan ng mga tao na maghalo-halo ito. Alam ginawa nila? Ito po ang tinatawag natin na intermarriage. O ibig sabihin, yung pamilya ng mga leader doon sa Europa, Ng mga karian? yes, ng mga karian, ay halimbawa kung ako isang hari at yung aking prinsesa ay paasawa ko sa prinsipe ng ibang karian. Yun po ang ginagawa ng mga taga-Europa para nga magkaisa muli ang nahati-hati na mga kaharian. Pero ayon po sa Biblia, magkakaisa ba ang nagkahati-hati ng mga kaharian na yan? Alam po natin na hindi po yan. Nagtagumpay ang planong yan. Ngayon, may mga tao ba na sumubok pag-isahin ang mga kaharian o ang iba't ibang mga kaharian doon sa Europa? Yes. Yes. At isa po dyan ay si Napoleon Bonaparte. Alam po natin mga kaibigan na si Napoleon, sinubukan niyang sakupin ang buong Europa. Si Napoleon po siya po yung leader ng France at inisip niya na sakupin ang buong Europa. At akala ng mga tao, naku, masasakop niya na ang buong Europa. Pero, naalala ko lang, merong isang nagsabi sa kanya na, alam mo Napoleon, ayon sa propesiya ng Daniel, hindi mo mapapag-isa ang buong Europa. Yes. Sabi ni Napoleon, kahit ang Diyos pa, hindi makakapigil sa akin. Pero alam niyo po, noon pong giyera sa Waterloo. Nung aatake na sila Napoleon ay nagkaroon ng masamang panahon. At ito ang naging dahilan sa pagkatalo ni Napoleon. Kaya nga pagkatapos niyan, sabi ni Napoleon, pagkatapos sa Waterloo, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay labis para sa akin. Hindi niya kaya ang Diyos. Kung anong hinulaan ng Diyos, yun po ang matutupad. Sinubukan ito sa lungatin ni Napoleon, pero hindi iyan nangyari. Hindi lang si Napoleon, may iba pang mga tao na sumubok pag-isahin ang Europa. Kagaya po ni Hitler, leader po ng Germany. Pero anong sabi ng salita ng Diyos? Hindi sila magkakalakipan. Kailanman ay hindi sila magkakaisa. At nandyan din ang USSR o yung komunista. Akala ng mga tao noon ay magiging komunista na ang buong mundo. Pero laking gulat ng lahat, nang sa taong 1991 ay na-dissolve ang communism at muling naitatag ang Russia. So, ngayon, na alam natin na yan ang sinasabi ng salita ng Diyos na hindi sila magkakalakipan, ano ngayon ang kinabukasan ng European Union? Sabi sa Daniel 2:43, ngunit hindi sila magkakalakipan, gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. Kahit anong gawin ng mga bansa dyan sa Europa, sinusubukan nilang magkaisa, sinusubukan nilang magkaroon ng kanilang sariling currency, iisang gobyerno, pero sabi ng salita ng Diyos, hindi sila magkakalakipan. Kaya nga, dahan-dahan, nagkakawatak-watak. Halimbawa na lang po ito, bagong-bago po ito, mainit pa, nakatuparan ng propesiya. Pamilyar po tayo sa Brexit. Ano po? Ayon po sa
Wikipedia, sa isang referendum noong ika-23 ng Hunyo 2016, 2018 po tayo ngayon, 51.9% ng lumahok sa UK electorate ay bumoto na lumisan sa EU. Ngayon, ang EU kasi ay binubuo ng iba't ibang kaharian sa Europa. Ngayon, itong Great Britain gustong umexit ayon dito sa referendum nito, kung saan ang turnout ay 72.2%. Ang UK ay nakatakda na humiwalay sa European Union sa ika-29 ng Marso 2019. Next year po yan, hihiwalay na. Yan po ay katuparan ng propesiya ng Biblia. Tayo po ay nag-aral ng napakahabang kasaysayan sa Biblia. Yes, i-review po natin kung ano ang ating napag-aralan. Unang-una po, ang kaharian ng ginto ay sumisimbolo sa kaharian ng Babylonia. Kasunod naman po, ang dibdib at bisig po ng pilak ay ang kaharian ng Medo-Persia. Ang tiyan naman patungong hita ng tanso ay ang kaharian ng Greece. At ang binti naman ng bakal ay ang kaharian ng Roma. At ang 10 daliri sa ating mga paa, ito po yung nagkakahalo na putik at ng bakal ay ang nahating makarian ng Europa. At dito po ay ating tinalakay ang 2,500 years po na taon ng kasaysayan. Napakahaba po na ating pinag-aralan. At yan po ay natupad ayon sa hula ng Biblia. Dahil alam ng Diyos kung ano mangyayari. Kaya tandaan niyo po, nung binanggit ito ng Diyos kay Daniel, hindi pa yan nangyayari. Yes. Tumitingin pa sila sa hinaharap. Ngayon, ang ginagawa kasi natin, tumitingin na lang tayo sa nakaraan. At nakita natin na kung anong sinabi ng Diyos, ito ay natupad. At ano naman po yung bato na tumama sa imaheng yaan? Titingnan po natin, babasahin natin Daniel chapter 2, verse 44 and 45. Babasahin po namin. At sa makaarawan ng maharing yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit na isang kaharian na hindi magigiba kailanman o ang kapangyarihan man niya'y iiwan sa ibang bayan, kundi pag nagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng karaang ito. At yaoy lalagi magpakailanman. Verse 45, babasahin po natin, yamang yung nakita na ang isang bato ay natibag sa bundok, hindi ng mga kamay, at pumutol ang mga bakal ng tanso, ng putik, ng pilak, at ng ginto. Ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa haharapin at ang panaginip ay tunay at ang pagkakaaninaw niya ay tapat. Ang panaginip po ito ay tunay at tapat. Ano po ba ang sumisimbolo? Ano po bang sinisimboluhan ng bato na tumama at nagwasak po sa imaheng ito? Yan po ay walang iba, mababasa po natin sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4. Sino, ano pong ibig sabihin ng batong nito? Take note niyo po ang talata at basahin niyo po sa inyong Biblia. Isaiah, isa pang 1 talata. Corinthians chapter 10 verse 4 at isa naman po Isaiah 28 verse 16. Babasahin po natin yung 1 Corinthians chapter 10 verse 4. Titingnan po natin sa salita ng Diyos. Kung dala niyo po ang inyong Biblia, pakibuksan po ang inyong mga Biblia. At ito po ay ating babasahin. Unang Korinto, Kapitulo 10, 10, versikulo 4. Ayan, babasahin ko po. Okay, isa pang page. Sabi ng salita ng Diyos. At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsisiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila. At ang batong yaon ay si Kristo. Yes. Yes, ang bato pong pala ito ay si Kristo. Walang iba po, ang walang hanggang kaharian ni Kristo ay kanyang itatatag at ito'y wawasak sa lahat ng mga kahariang ito. Ngayon po'y makikita natin na malapit na ang pagdating ng kaharian na yan ni Kristo. At ito po'y makikita din natin sa kapaligiran natin sa panahong ito na nasa huling mga araw na tayo. Well, paano natin nasabi yan? Kasi nga, una, ulo na ginto, sumisimbolo sa Babylonia. Ngayon, yung bisig na pilak, pagkatapos gitnang bahagi na tanso, ngayon bakal. Pagkatapos yung paa na bahaging bakal, bahaging putik. Hindi ba natupad na yun lahat? Yes. Ano na lang yung kulang?
Ang kulang na lang ay ang pagdating ng bato. Sino nga yung bato? Si Kristo. Si Kristo. Kaya alam nga natin na malapit nang bumalik si Hesus Kristo. Nandito na nga po tayo sa huling mga araw. At makikita natin sa ating paligid. Napakalala po ng mga pangyayari sa ating kapaligiran. Nandyan po ang pagtaas ng krimen, kakaibang mga pangyayari na napakasama. Hindi po natin maiintindihan. May mga iba't ibang sakit, kaliwat kanan ng mga krimen. Ang dami pong masasamang nangyayari sa ating mundo ngayon. In fact, napakalakas na rin po ng mga lindol na nangyayari sa ating panahon. At lalo na po yung mga bagyo, napakalakas. Noong 2013, tayo po ay nakaranas ng napakalakas na bagyo. Yan po ay ang bagyong Yolanda at marami pong mga tao na namatay dahil sa hasik na at lagim na dala ng bagyo na yan. Kung kaya nga po, kahit man po napakaraming masamang bagay ang nangyayari sa ating mundo, may pag-asa po para sa ating hinaharap. May pag-asa po ang ating kinabukasan. Amen. Kasi nga, alam natin na kahit nandito nga tayo, nasa katapusan na tayo ng mundo, napakasaklap, ano po? Pero alam natin na malapit nang bumalik si Hesus Kristo. Kaya nga, kahit ano pang problema ang nakapaligid sa ating sa panahon natin ngayon, nakapaligid sa atin ng iba't ibang mga sakuna at iba't ibang mga krimen, alam natin na may pag-asa. Dahil malapit nang dumating ang bato. Malapit nang dumating si Jesus. Atin pong nakita, mga kaibigan, na si Hesus Kristo nga ay talagang babalik dito sa lupa. Si Jesus po ay nandoon sa langit ngayon. At ang nais ng Panginoon ay dalhin tayo doon sa kanyang tahanan. Sa langit po, wala nang magnanakaw, wala nang mangmamatay tao, wala nang sakit, Wala nang kalungkutan. wala na daw buwis. Kaibigan, gusto po nating pumunta sa langit. At alam po natin na malapit na talaga yan kasi nga nandito na tayo sa paa. Kung yung Babylonia, gumagamit sila ng maraming ginto. Medo-Persia, gumagamit sila ng pilak. Ang Greece, gumagamit sila ng tanso. Yung Roma, gumagamit ng bakal. Sa panahon natin ngayon, gumagamit ba tayo ng putik at saka bakal? Yes, gumagamit tayo ng putik at bakal. Hindi ba't gumagamit tayo ng concrete ngayon? Ano yan? Hindi ba't yan ay pinaghalo na putik at saka may bakal yan? Yan po ay nagpapatunay, mga kaibigan, na nandito na nga tayo sa panahon natin ngayon. Nasa panahon na tayo ng katapusan. At ang hinihintay na lang natin ay ang pagdating ng bato. Makakasigurado ba tayo na darating si Jesus? Yes, natupad ang lahat ng propesiya. Isa na lang ang kulang. Diyan pa ba mabibigo ang Panginoon? Sabi sa John 14 verse 1 to 3, huwag magulumihanan ang iyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinasabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y paruroon at kayo'y ipaghahanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naruroon, kayo naman ay dumuon. Natupad ang lahat. Ang Babylonia ay sinakop ng mas mahina na kaharian, Medo-Persia. At ang Medo-Persia ay sinakop ng isang kaharian na tanso, Greece. At ang kaharian na tanso ay sinakop ng kaharian ng bakal. At yan ay ang Roma. At ang Roma, hindi po nasakop. Ang Roma ay nahati-hati. Ayon sa propesya, natupad ba? Yes, ang Roma ay nahati sa 10 kaharian. Pero alam natin na hindi po diyan natatapos ang panaginip. Hindi diyan natatapos ang propesya. Dahil ang kahuli-hulihang bahagi ng propesya ay dumating ang bato. At ang bato, ito po ang aking pag-asa. Dahil ito po, ang bato ay walang iba, sumisimbolo kay Hesus Kristo at sa kaharian na kanyang itatayo. Napakalapit na po niyan, mga kaibigan. Sabi sa Revelations 11 verse 15, ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo, at siya'y maghahari magpakailan-kailanman. Mga kaibigan, gusto ko pong pumasok diyan sa kaharian ng Panginoon.
Gusto ko na pong bumalik na si Yesu Kristo. Gusto mo rin ba? Yes, Siya sa gusto ko. Gusto mo bang bumalik na si Jesus? Well, actually, ang tanong, kapag bumalik si Jesus, gusto ba nating sumama sa Kanya? Marami po tayong natutunan ngayong gabi. Natutunan natin na may mga propesiya sa Biblia. At hindi tayo dapat matakot sa mga propesiya. Hindi tayo dapat matakot sa mga hula. Ang Biblia po ang magpapaliwanag sa kanyang sarili. Huwag po tayong papayag na taong magpapaliwanag dito. Huwag po tayong pumayag na tao ang mag-interpret, should I say. Dapat ang Biblia ang mag-interpret sa kanyang sarili. At hindi pong natutunan ang isa pang prinsipyo sa pag-intindi ng hula. Ikumpara ang kasulatan sa kasulatan. Kung meron tayong bahagi ng Biblia na hindi naintindihan, dumako po tayo sa isa pang bahagi ng Biblia at tayo ay mas maliliwanagan pa. Para bang isang paso. Sa episode na ito ay atin pong tinalakay, nag-focus po tayo sa Book of Daniel. At dito nakita natin ang isang hari na nagkaroon ng isang panaginip. At itong panaginip na ito ay galing sa Diyos. At ito pala isang hula patungkol sa panahon ng Ay, katapusan. Hanggang sa katapusan. At alam natin na lahat ng napanaginipan ng hari ay natupad. Yung ulo na ginto ay Babylonia. Ano nga yung bisig na pilak? Yan ay kaharian ng Medo-Persia. At yung tanso, Sunod, ang tanso ay ang ang Greece. Greece. Ang binti na Bakal. ay ang Roma. At yan ay, Nahati. ang Roma ay nahati. 10 kaharian. Pero alam natin na ang kahuli-huling bahagi ng propesya na ito ay ang pagdating ng bato. Ang pagdating ng Panginoong Hesus. Ang tanong ko po para sa ating lahat, para sa inyo mga kaibigan, Sister Jessalo, nais mo ba? Nais mo po ba? Nais ba natin na maging handa sa nalalapit na pagbabalik ni Hesus? Kung sinasabi natin na, Panginoon, tulungan mo ako na maging handa sa nalalapit na pagbabalik ni Jesus. Pwede mo ba ipakita yan? Kahit sa pagtaas lang na yung kamay? Kaibigan, gusto ko na pong bumalik si Jesus. Yes. At sa kanyang pagbalik, Brother Kevin, yayanig ang buong lupa at lahat ng nagsisitalima sa kanya, lahat ng sumusunod sa kanya, ay masayang sasalubungin siya at sasabihin nila, ito ang aming Panginoon na pinakahihintay namin at siyang magliligtas sa amin. Handa ka na ba dyan, Brother Kevin? Sa tulong ni Jesus, bakit hindi? May pag-asa para sa iyo. Ang ulong ginto ay lumipas na. May pag-asa para sa iyo. Persia, Greece at Roma, nagdaan na. May pag-asa para sa iyo, paang bakal at putik, dito na. Ngunit may pag-asa kay Kristo para sa iyo. May pag-asa para sa iyo. Tayo ay nasa huling mga araw. May pag-asa para sa iyo. Propesya ni Daniel, nakakapukaw. May pag-asa para sa iyo. Ang bato ay malapit ng lumitaw. Kaya may pag-asa kay Kristo para sa iyo. May pag-asa para sa iyo, kaibigan. Si Kristo po ang ating pag-asa. Kaya humawak lang tayo sa ating Panginoon at siguraduhin natin na tayo ay handa sa Kanyang nalalapit na pagbabalik. Sa ating pong pagtatapos ng ating pag-aaral sa episode na ito, tayo po ay manalangin at humingi tayo ng tulong sa Panginoon upang tayo maging handa. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, maraming salamat po. Binigyan niyo kami ng pag-asa. Kaliwat kanan po ang problema sa mundong ito ngayon. Punong-puno ng sakuna. Iba't ibang mga dilubyo ang dumarating. Ngunit Ama, maraming salamat dahil ayon sa iyong propesiya, malapit nang dumating si Jesus. At dahil si Jesus na po ang nangako na siya ibabalik, makakasigurado po kami na ito ay matutupad. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na kami ay maging handa. Tulungan niyo po kami upang kami ay sasama kay Hesukristo sa kanyang nalalapit na pagbabalik.
pagkaingatan niyo po ang bawat isa sa amin, lalong-lalo na ang mga tagapanood ng programang ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ni Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Sa susunod na episode ng ating programa, pag-uusapan natin, Dinosaurs Prove the Bible True. Patutunayan ng mga dinosaur na totoo ang Biblia. Sa susunod na episode, magpapakita po kami sa inyo ng picture, ng artifact, ng yapak ng dinosaur na inapakan ng tao. Ano yun? Ibig sabihin, sabay na buhay ang tao at dinosaur? Maaari. Titingnan natin yan sa susunod na episode ng ating programa. Dito lamang sa Mysteries of Prophecy.